POV ni Lexi. Mukhang malaking problema mo Kamusta ang kasong inaasikaso mo? Nakangiti kong tanong habang diretso nakatingin sa mukha ni Clinton. Nahahapang umupo ito sa silang nasa aking harapan. Kung titingnan, ito'y telepasan niya ang mundo. Wala nangyari sa ginawang investigasyon sa kaso ng iyong ama at daddy ko dahil ang mga taong sangkot matagal nang patay. Malungkot itong pahayag. Maging ako'y nalungkot mula sa narinig sa kanya. Magaling magtago ang madrasa ko sa mga krimen na kanyang ginawa at may hinala ako na maaaring siya rin na nasa likod ng pagpastang sa mga taong suspect sa kaso ng ating mga magulang. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Sa ngayon kasi hindi namin alam ang kinaroroonan ni Cynthia. Magiging ang anak nitong si Chloe. Katahimikan. Nahulog sa malalim ng pag-iisip si Clinton. Marahil nahihirapan to determinado siyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aming mga magulang. Tumayo ako at lumapit sa kanya bago umupo sa tabi nito. Huwag kang sumuko. Para saan pa't makakamit natin ang hustisya? Aniya bago hinaplos ang kanyang likod. Sinisikap pagaanin ng loob nito. Lumingon siya sa akin at isang matamlay na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Kapag sinaktan ka ulit ng Hilton na yan, magsabi ka kagad sa akin Hindi mo kailangan lumayo at magtago dahil naririto ako para protektahan ka. Malumanay na saad nito bago hinalikan ng aking noo. Nakakita ko isa nakakatandang kapatid sa katauhan nito. Kala ko nga nung una may gusto ako sa kanya Ngunit natuklasan ko dala lang pala ito na matinding paghanga dahil sa kabaitang pinapakita niya sa akin. Matamis na ngumiti sa kanya bago mahigpit na niyakap ito. So paano? Aalis na ako Magkita na lang tayo bukas? Kumalas na ito mula sa pagkakayakap sa akin at sabay pa kaming tumayo. Bukas dadalo kami ng mga bata sa bahay ninyo. Kaya dapat nandun ka rin dahil siguradong iiyak ang dalawang makulit na yun kapag hindi ka nakita. Nang marinig niyan tungkol sa kambal, lumapad ang pagkakangiti nito hanggang tuloy na itong lumabas ng aking opisina. Ma'am, kasalukuyan po nagnawawala sa labas ng kumpanya si Mrs. Cynthia dahil nais po kayo makausap nito. Nahinto ang akmang pagpirma ko sa isang papeles at bigla ang ginawa kong pag-angat ng aking mukha. Lumalim din ang gatla sa aking noo dahil sa labis sa pagtataka. Pumunta ba to dito para guluhin ako? Ilang buwan din na lumipas at ngayon lang ulit ito nagpakita. Papasukin niyo, aniya sa aking sekretary na nanatiling seryoso ang ekspresyon ng aking mukha. Inihanda ang sarili para sa maling pagharap namin ng aking madrasta. Ilang minutong lumipas, nakarinig ako ng ilang katok mula sa pinto. Sunod ay ang pagpasok ng aking sekretarya. Natigilan ako sa aking kinaupuan nang lumitaw sa harapan kong imahe ng isang maedad na babae. Halos hindi ko ito makilala dahil kahabag-habag na ang itsura nito. Malayo sa dating anyo nito na puno ng mamahaling mga lahas ang katawan. Para sa akin, isa na itong ordinaryong babae na pangkaraniwan mong makikita sa lansangan. Wala na magara niyang kasuotan bagkos, isang mumurahing bestida na ang suot nito ngayon. Malaki rin ang binagsak ng kanyang katawan at halata mong may sakit ito dahil sa manakanakang pag-ubo nito. At ang mas nakaagaw na atensyon ko ay wala nang matapang nitong mukha na naging bangungot ko sa loob ng maraming taon. Lexi? Utal nitong bigkas sa aking pangalan ngunit nanatiling seryosong aking mukha habang pinagmamasa ng kabuuan nito. Hindi ko maintindihan kung ba't sa laki ng kasalanan nito sa akin. Naramdaman ko pa rin ang haplos ng awa sa puso ko. Anong kailangan mo? Walang gana kong tanong bago binaling ang tingin sa aking sekretarya. Nakakaunawa naman itong tumango bago lumabas ng aking opisina. Lexi, alam kong simula pa lang napakalaki ng kasalanan ko sa iyo at alam kong kailanman hindi mo ako mapapatawad. Madamdaman itong saad habang nagsisimulang manubig ang kanyang mga mata. Ngunit nagulat ako sa sumunod na ginawa nito nang bigla siyang lumuhod sa aking harapan. Natatarantang tumayo ako at galit na lumapit sa kanya. Hindi ako Diyos para luhuran mo, Cynthia. Tumayo ka dyan. Mariyon kong utos sa kanya ngunit dito nagpatinag at nagpatuloy lang siya sa nais ng gawin. Si Chloe, parang amo mo na. Naririto ako at nanikluhod sa iyo. Tulungan mo ang anak ko. Aniya pagkatapos sabihin yon, humagulhol na to ng iyak. Nagtatakang nakamasid lang ako sa kanya dahil labis ako naguguluhan. Kung nabubuhay ang iyong ama, alam kong kahit di niya tunin anak si Chloe, hindi niya ito pababayaan. Dahil ramdam kong minahal din ni Mariano si Chloe bilang isang anak. Lununokin ko ang lahat ng pride na meron ako. Wala akong pakialam kahit magmukha akong kawawa sa paningin nilang lahat, alang-alang sa kaligtasan ng aking anak. Halos hindi ko na maunawa ng iba pa niyang sinasabi dahil garalgal na ang tinig ito.
Lexi, itatama ko lahat ng maling ginawa ko. Aakuin ko lahat ng mga kasalanan ko. Ako mismo ang pupunta ng pulis para ihayag lahat ng krimeng nagawa ko. Basta tulungan mo lang ang anak ko. Iligtas mo siya mula sa kamay ni Arthur. Pagsusumama nito sa akin habang nakahawak sa dibdib. Tila nahihirapang huminga dahil sa labis na emosyon. Na mga oras na ito para ako napako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. Ako ang nagpapatay kay Mariano. Ako rin ang may kasalanan sa pagkamatay ni Attorney Wilson. Ang lahat aaminin ko, tatanggapin ang lahat ng parusa. Kahit buhay ko pa maging kapalit, basta iligtas mo lang anak kong si Chloe, pakiusap. Pagkasumama nito habang magkasalikop ang kanyang mga kamay. Nangihinang naupo sa sahig. Masasalamin sa mata nito ang samot-saring emosyon. Pagkatalo, pagsisisi at labis sa pagkabigo. Ngunit hindi na nangingibabaw ang matinding emosyon nito bilang isang ina na handang isakripisyo ang buhay alang-alang sa pinakamamahal nitong anak. Pak, akala mo ba maluloko mo ko? Hindi ka makakaalis dito, babae, dahil binili na kita. Malaki na nagastos ko sa'yo at para masulit naman ang mga binigay ko sa'yo, manatili ka sa pamamahay ko. Katawan na nga lang ang pakinabang sa'yo, hindi mo pa magampanan ng maayos? Pweh! Pagkatapos makatanggap ng isang malakas sa sampal, dinuro-duro pa ni Arthur ang mukha ni Chloe. Mabilis dinampot nito ang patalan sa kasinuot. Nang masiguradong maayos ng lahat, dinampot na nito ang kanyang attache case upang lisanin ang kondo at pumasok na sa opisina nito. Naiwang umiiyak si Chloe sa isang sulok habang nakahubad. Nangihinang umupo siya sa gilid ng kama at saka malungkot na tumanaw sa labas ng bintana. Di niya sukat akalain nakahantong ang lahat sa ganito. Matinding pagsisisi ang nararamdaman ng dalaga, ngunit kaakibat nito ay ang labis sa pag-aalala para sa kanyang mommy. Bakit nga ba niya sinapit ang ganitong sitwasyon? Basta isang araw nagising na lang siyang hawak na siya sa leeg ng ninong Arthur niya. Isa na siyang bilanggo sa mga kamay nito. Kung ano-ano ang pinapagawa sa kanya nito at kapag hindi nasiyahan, nauuwi ang lahat sa pananakit nito. Madalas siyang pagbuhatan nito ng kamay. Nagsimula ang lahat nang mahuli siya nitong may kausap na ibang lalaki. Dinala siya sa isang kondo at ilang buwan na siyang di makalabas. Ang labis na bumabagabag sa kanya ay ang ina na may sakit. Siguradong hinahanap na siya nito. Ngunit ano ba ang laban nila sa kay Arthur gayong isa lang silang langaw kung ikukumpara sa yaman nito? Patuloy sa pagdaloy ang luha ng pagsisisi sa kanyang mga pisngi. Yun lang naman ang kayang gawin ng umiyak. Matamlay na tumayo at tinungo ang banyo para maligo. Ngunit tuluyan siyang napahagulhol nang makitang itsura mula sa malaking salamin na bumungad sa kanyang paningin nang buksan niya ang pintuan. Tinalo pa niyang isang pulubi dahil sa nakakaawa niyang itsura. Putok ang gilid ng kanyang labi. Namamagapa ang kaliwang pisngi at iniinda rin niya ang buong katawan dahil sa madalas sa pananakit sa kanya. Namayat din siya ng husto at halos hindi niya na makilala pa ang sarili. Halos walang paglagyan ng mga pasa sa kanyang katawan. Napadaing siya sa sakit nang subukan niyang itaas sa mga braso para hubarin ang suot na damit. Ngunit napaiyak na lang siya dahil sa matinding sakit. Gusto ko nang mamatahi pero paano? Ang mommy ko naghihintay sa akin. Kaming dalawa na lang magkatuwang sa mundo. Kawawa ang mommy ko kung iiwan ko siya. Aniya sa kanyang isipan. Napaupo siya sa tiles habang tahimik na umiiyak. Sir, mayroong babaeng nais makipag-usap sa inyo. Hindi pa nakakasagot si Arthur, kaagad nang pumasok si Lexi sa pintuan. Natoon ang mata niya sa makinis sa paa ni Lexi na nasusuot na ng isang black stiletto. Nagmukha itong isang modelo dahil sa tangkad. Mahinhin na humakbang si Lexi palapit sa office table ni Arthur. Lihim na napalunok ang matanda dahil hindi niya sukat akalain na may maliligaw na isang magandang babae sa kanyang opisina. Pinagsawa ang mga mata sa pagtitig sa makinis at magandang mukha ng babaeng kaharap at labis na namamangha sa kagandahang taglay nito. Walang ideyang matanda na sa likod ng maamong mukha nito, hindi mo akalain na ang babaeng kaharap may kakayahang pabagsakin sa isang iglap ang sino man. Mahinhin na umupo si Lexi sa tapat ni Arthur habang sina James at ang tauhay nakatayo lang sa may pintuan. Iniisip ni Arthur hindi basta-basta ang babaeng kaharap kaya ginawa niyang lahat para maging presentable sa paningin ni Lexi. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Mr. Gomez. Dahil marami pa akong appointment, I'll give you 10 minutes to bring Chloe's in front. Aniya habang nanatiling kalmado pero bahagyang nakataas ang gilid ng bibig. Matapang na sinilubong nito ang matalim na tingin ni Arthur. At sino ka para utusan ako? Galit na sigaw nitong di matanggap na minamandahan sa ibang tao. Napangiti si Lexi at nilabas ang cellphone nito mula sa kanyang bag. Binaba ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Naka-loudspeaker kaya malinaw na naririnig ang lahat ng pag-ring nito. Ilang sandali pa tumigil sa pag-ring ang phone, tanda na sinagot ng tawag mula sa kabilang linya.
How dare you scold my wife, Gomez? I will make sure that you will pay for this. Si Cedric mula sa kabilang linya, ramdam mo na nanggigigil sa matinding galit. Parang tinakasan ng dugo ang mukha ni Arthur na makilala ang taong nasa kabilang linya at hindi ito makapaniwala. Tumitig sa mukha ni Lexi. Dahil ngayon lang niya napagtanto kung gaano kapanganib ang babae na nasa kanyang harapan. Maaaring sa isang iglap maglahong lahat ng pinaghirapan. Katahimikan na nangibabaw sa opisina ni Mr. Gomez habang matyaga ako naghihintay sa pagdating ni Chloe. Ilang minuto pang lumipas na agaw ang atensyon naming lahat mula sa pintuan. Unang pumasok isang lalaki na may seryosong mukha. Sa tingin ko nasa edad 50 na ito at mabilis yumukod bago nagsalita. Senyor, nandito na ang babae. Aniya sa seryosong tinig. Paika-ika siya naglakad papasok sa loob ng opisina ang isang payat na babae. Nahinto sa paghakbang na magpanagpo ang aming mga mata. Una siya nagbaba ng tingin habang hawak ang dalawang kamay sa dulo ng suot niyang t-shirt. Ano bang kailangan mo sa babaeng yan? Nakita mo naman wala kang mapapala sa isang yan. Narinig kong saad ni Mr. Gomez. Mahigpit na naikiyom ko ang aking mga kamay. Di ko alam kung bakit kahit malaki ang kasalanan sa akin ni Chloe, nangingibabaw pa rin ang awa sa puso ko. May kung anong nagtutulak sa aking protektahan at ipagtanggol mula sa mapagsamantalang tao. Sa isang iglap may kung anong damdamin ang humaplos sa puso ko. Kusa naglaho lahat ng galit na nararamdaman ko para kay Chloe. Maybe you're right. She's nothing and for you, she's a piece of garbage. Naudot ang sanay sasabihin ko nang bigla, nagangat ng mukha si Chloe at diretsong tumingin sa akin ng mga mata nito. Nababasa ko mula sa kanyang mata ang sakit dahil sa mga salitang binitawan ko. Mula sa gilid ng aking mga mata nakita ko ang malapad ng ngiti ni Mr. Gomez bago tinapunan ng nandidiring tingin si Chloe. Saglit tinapunan ko ang tingin si Tatay James habang tahimik na nakikinig lang sa usapan namin ni Mr. Gomez. Matapang na sanilubong ang mga mata ni Chloe, nanatiling magkahinang ang mga mata at nagpatuloy ako sa pagsasalita. But do you know this garbage in front of you is my sister? Ani ang may talim sa bawat bigkas ng salitang binitawan bago lumapit ang tingin sa namumut ng mukha ni Arthur Gomez. Para tong natuyuan ng dugo at sa tingin ko, saglit na kalimutang huminga. Pumiit ako para sa kanya na may matapang na mukha. Sisiguraduhin ko, Mr. Gomez. Magdudusa ka sa mga kahinat na ginawa mo sa kapatid ko. Sinigurado kong tatatak sa utak nito ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Para na tong natuklaw ng ahas at butil-butil ang pawis sa lumalabas na noon nito. No! Hindi mo siya po pwedeng ilayo sa akin. Matigas sa saan nito ngunit tumaas lang ang sulok ng aking bibig. Tingnan natin. Nag-aahamon kong sagot. Tinalikuran ko na to at humakbang patungo sa direksyon ni Chloe. Huminto ako mismo sa harap niya at pinagmasan ang naluluhan nitong mga mata. Ilang sandali pa kumilos at humakbang pa na isang beses para tuluyan siyang makalapit sa akin. I hate you. Aniya sa garalgal na lumabas sa bibig nito bago lumapat ang mukha niya sa boses. Yun lang ang tanging pagitan ng leeg ko. I know. Aniya sa malungkot na tinig. Umangat ang kanang kamay at niyakap to na mahigpit. Tuluyan siyang humagulhol ng iyak bago yumakap na mahigpit sa aking katawan. Dama ko ang matinding paghihirap na pinagdaanan nito mula sa kanyang pagtangis. Bakit ganon? Dapat matuwa ako dahil siningil ng langit ang mga taong umabuso sa aking kainosentihan. Doble ang sakit na nararamdaman ko para sa babaeng minsan kong pinangarap maging kapatid. Ramdam ko tama naging desisyon ko at alam ko masayang aking mga magulang. Dahil sa magandang aral na tinanim nila sa utak ko nung bata pa ako, naging gabay ko to para hindi makagawa ng mga maling desisyon. Mula sa isang sulok, labis na namangha si Mr. James dahil nasaksihan niya kung gaano kabusilak ang puso ni Lexi. Samantala, mula sa opisina ni Cedric, matinding paghanga naramdaman niya para sa asawa. Napagtanto niyang bukod tangi siyang pinagpala dahil pinagkaloob sa kanya ang isang babae hindi lang maganda, kundi napakabusilak ng puso. Dinala ni Lexi si Chloe sa isa sa kanyang resort na minanapan niya mula sa ama. Ibinigay ng ito sa dalaga at tuluyan na makabangon muli. Bakit? Nahinto sa kanyang ginagawa si Lexi nang marinig niyang tanong na to ni Chloe. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit sa kabila ng mga ginawa namin sa iyo, kabutihan pa rin ang sinukli mo sa amin? Di ba dapat kamuhian mo ako tulad ng pagkamuhi ko sa iyo? Umiiyak nitong saad. Inaamin ko, kinasusuklaman ko kayo at wala akong ibang iniisip kundi yung makaganti sa inyo. Ngunit sa huli, napagtanto ko na kung gagawin ko ang bagay na yun, wala rin akong pinagkaiba sa inyo. Tama naging desisyon ko dahil kusa ninyong natuklasan lahat ng mga pagkakamali ninyo. Hindi pa naman huli ang lahat, Chloe.
May pagkakataon ka pang ayusin ang lahat. Hindi lang ikaw maging ako, kaya magtulungan tayo. Nagulat ako nang bigla itong umiyak at dahan-dahang napaupo sa sahig. Natarantang lumapit ako sa kanya, tinaplos ang likod nito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naguguluhan ako, Lexi. Ni minsan di ko pinangarap magkaroon ng isang anak na walang ama. Ayoko matulad siya sa akin. Aniya sa pagitan ng pag-iyak. Labis ako naguguluhan sa mga naririnig ko sa kanya dahil hindi ko maunawaan ang ibig itong sabihin. Buntis ako at di ko alam kung paano ko to haharapin. Aniya sa pagitan ng pagikbi. Shh, tahan na. Nandito ako. Wala na tayong ibang masasandalan pa kundi ang isa't isa, Chloe. Hindi ka nag-iisa. Hindi ko ipagdadamot sa'yo lahat. Magsimula tayong muli bilang isang pamilya. Kalimutan natin ang lahat. Ngunit wala akong magagawa pagdating sa mommy mo dahil kailangan niya harapin lahat ng mga kasalanan niya. Aniyang bahagyang nalungkot sa huling sinabi ko. Nagtaas siya ng mukha at malungkot nang umiti sa akin. Salamat. Sa isang iglap ngay tuluyang bumagsak ang kumpanya ni Mr. Gomez. Dahil sa takot ng mga investor na wag madami sa pagbagsak ng kumpanya, pinal-out na lang mga shares sa kumpanya. Ngayon lang niya natuklasan kung gaano kalawak ang connection ng mga Hilton. Dahil isang buwan lang tinagal ng kayamanan ni Mr. Gomez at nagsimula itong mahirap. Sa pagbagsak ni Mr. Gomez, kasabay din ang pag-iwan sa kanya ng asawa, nag-file ito ng annulment. Walang nagawa si Mr. Gomez kundi ibigay ang nais ito. Sa mundong kanyang ginagalawan ang lahat, umiikot sa isang arranged marriage. Dahil sa tuluyan na siyang naghirap, hindi rin siya kinilala ng pamilya ng kanyang asawa. Matinding pagsisisi ang naramdaman ni Mr. Gomez, ngunit wala na siya magawa kundi tanggapin lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Kasalukuyan siya nasa loob ng kondo para ayusin ang kanyang mga gamit na dadalhin sa bahay na lilipatan. Habang nag-aayos sa mga gamit sa maleta, nahulog ang wallet sa sahig. Yumukod siya pang ito'y abutin, ngunit naagaw ang atensyon niya ng isang puting bagay na napakahaba ng hugis. Nanlaki ang mata na makita ang isang pregnancy test, may guhit na 2 pula. Parang tinambol ang kanyang dibdib at nakadama siya na matinding kasiyahan. Si Chloe ay buntis at alam niya. Sa kanyang pinagbubuntis ito. Mahigpit na naikim ang kanyang mga palad at saka mabilis na tumayo. Pinagpaliban ng pag-aayos ng mga gamit saka nagmamadali na nililisan ng kondo. Senyorita, may tao po naghahanap sa inyo. Mr. Arthur Gomez daw po. Nahinto si Lexi sa akma ng pag-akyat ng hagdan nang marinig ang sinabi ng katulong. Papasukin mo. Nagtatakang nautos niya sa katulong. Ang lakas naman ng loob niya na puntahan pa talaga ako dito sa mansyon? Aniya sa kanyang sarili. Aware ako na kung ano-ano nangyayari sa buhay nito marahil ay nagmamakaawa para ibalik ang yamang nawala sa kanya. Ito ang tumatakbo sa utak ni Lexi. Ilang sandali pa mula sa pintuan ng mansyon, pumasok si Mr. Gomez at matapang na hinarap si Lexi. Naparito ko hindi para makipag-away. Naparito ko para makiusap ako sa iyo, Mr. Hilton. Ibalik mo sa akin si Chloe. Aniya sa nagsusumamong tinig. Lumamlam ang gatla sa noo ni Lexi dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. At ano, para saktan ulit ang kapatid ko? Inaamin ko sinaktan ko siya dahil sa matinding galit at selos. Pero nangangako ko ito ng una tuling pagkakataon na pagbubuhatan ko siya ng kamay. Nakikiusap ako ibalik mo sa akin si Chloe. Alam ko na buntis siya. Pakiusap alang-alang sa magiging anak namin. Sinipat ni Lexi ang mukha ni Arthur. At tayo nakikita niya sa mukha nito, pagsisisi at pagsasumamo. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Lexi. Dalabi siya naguguluhan sa mga nangyayari at di niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ako magdedesisyon para dyan. Mas mainam kung kausapin mo si Chloe at kung ayaw ng kapatid ko na sumama sa'yo, huwag mong ipilit ang nais mo. Seryosong sagot ni Lexi. Nagliwanag bigla ang mukha ni Arthur. Tila na buhay ng loob sa naging pahayag ni Lexi. Chloe's POV. Kasalukuyan ako nagpapahangin dito sa hardin habang kumakain ng manggang sinasawsaw ko sa asin na may sili. Nahinto ang akmang pagsubok kong maramdaman ang isang presensya ng tao mula sa aking likuran. Pumihigit ako patalikod para malaman ko sino ito at ganoon lang ang pagkagimbal ko na makita ko ang ninong Arthur ko. Nagsimulang manginig ang aking katawan at natatarantang tumayo habang humahakbang paatras. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasan ako? Nauutal kong tanong. Sa matinding takot ang bumabalot sa puso ko dahil baka saktan na naman ako nito. Chloe, wag kang matakot, hindi kita sasaktan. Malumanay na wika nito. Natahimik ako at sinuring mabuti ekspresyon ng mukha nito kung nagsasabi ba siya ng totoo.
Malayo ng itsura nito noon na laging galit. Malumanay na rin to magsalita na para bang natatakot na magkamali ng kilos. Anong kailangan mo sa akin? Bakit hindi pa ba sapat ang ginawa mong pananakit sa akin? Aniya ditong may bahid ng hinanakit ang aking tinig. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa iyo, Chloe. Maniwala ka. Pinagsisiyan ko lang lahat ng yon. Alam ko na buntis ka kaya pakiusap pag na tayong alang-alang sa bata. Pag sumamo niya sa akin, natigilan ako at biglang naumid ang dila ko. Nakadama ng takot. Naparito ba siya para kunin ang anak ko? Oras na may panganak ko ito? Hindi. Hindi ako papayag. Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko kung yun ang iniisip mo. Aniya na ang tinig ay puno ng pangamba. Nagulat ako nang mabilis lumapit to sa akin. Niyakap ako na mahigpit. Calm down, honey. Hindi ko kukulin sa iyong anak natin. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan dahil sa mahigpit na pagkakayakap niya sa akin. Nandito ako para sayuin ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa lahat na nagawa ko sa iyo. Nawala na sa akin ang lahat, ngunit na makita kong pregnancy test, pakiramdam ko, nabigyan akong muli ng panibagong buhay. Kaya pakiusap, Chloe, hindi ko sinasabi sa iyong patawarin mo ako ngayon. Pero nais kong bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataong burahin lahat ng masasamang alaalang dinanas mo sa akin. Madamdamin itong pahayag na bahagya pang pumiyok ang tingin nito. Naramdaman ko ang maluhanyang pumatak sa aking balikat. Nablangkong bigla ang utak ko at di ako makapagsalita kaagad. Saglit pang humiwalay ako sa kanya at tumingin sa mga mata nito. Nakikita ko mula roon ang labis sa pagsisisi nito na may kaakibat na pakiusap. Anong gusto mo mangyari? Wala sa loob na tanong ko sa kanya. Marry me, honey? Malambing nitong sagot na may halong kaba. Ano ba yung sinasabi mo? May asawa ka na kaya paano magpapakasal ako sa iyo? Nagugulumihanan kong tanong sa kanya. Mapait tong ngumiti bago malungkot at tumitig sa aking mga mata. Habang hinaplos ang hanalaki nito ang kaliwa kong pisngi. Simula naghirap ako na wala na sa akin ang lahat. Naiwan ako ng asawa ko at kinasal to ngayon sa lalaking napili ng kanyang pamilya. Wala kaming anak kaya madali lang naging paghihiwalay namin. Napansin kong lumungkot ang mukha nito at di inalis ang tingin sa aking mukha. Pangarap ko magkaroon ng anak. Akala ko hindi na matutupad pang bagay na yon kaya labis ako natuwa na matuklasan ko na buntis ka at nagkataon pa nakipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Kaya pakiramdam ko nakalayo na ako mula sa matagal na nagpakakakulong sa isang napagkasundoang kasal. Ngunit labis na bumabagabag sa aking puso na baka hindi mo rin ako tanggapin dahil wala na ako may pagmamalaki. At isa pa matanda na ako. Malungkot itong saan na tila ba biglang pinanghinaan ng loob. Tahimik lang ako nakikinig sa kanya. Di ko alam ba't iba ang nararamdaman ko na mga sandaling iyon. Isa iyon sa naging dahilan kung ba't nasaktan kita at kinulong sa kondo ko. Dahil bata ka pa at matanda na ako. Natatakot ako na isang araw iwan mo na rin ako. Lalo na't kinakausap mo lang ako kapag kailangan mo ng pera. Dama ko ang bigat sa kanyang kalooban. Sorry, kaya lang naman ako humingi ng pera dahil may sakit si mommy at wala rin akong trabaho. Di ko kasi alam paano ko bubuhayin ang aming mga sarili. Dahil ngayon ko lang na-realize kung gaano ko ibinaba ang aking sarili. Mas masahol pa ako sa lahat ng puta. Nang pumasok sa isip ko yon, tuluyan na ako napaiyak. Di ko sukat akalain na nakalubog na pala ako sa kumunoy ng kasalanan. Hinawi niyang luha sa aking pisngi bago ako niyakap nito na mahigpit. Papakasalan mo ba ako, honey? Kahit wala na akong yaman, kahit titira lang tayo sa isang simpleng bahay, yun lang kasi ang kaya kong ibigay. Ramdam ko ang kabang nararamdaman nito dahil dinig ko ang dobleng bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Yes, I will marry you. Nakangiti kong sagot. Wala akong pakialam kung mahirap lang kami basta ang importante, mabigyan ng isang buong pamilya maging anak ko. Marahil darating din ang panahon na matutuhan ko siyang mahalin. Nakita kong lumapad ang ngiti niya sa labi. Halata sa mukha niyang matinding kasiyahan. Nararamdaman nito naging sagot ko. Bigla akong hinalikan nito sa labi at saka mahigpit ang niyakap. Nakangiting niyakap ko rin siya. Excuse me, I think hindi na ako kailangan dito. Narinig kong sabat ni Lexi. Nagulat ako at biglang napalingon sa likuran ni Arthur. Kanina pa ba siya nandito? Bakit di ko man lang naramdaman ang presensya niya? Nga pala, Mr. Gomez. Pumayag na akong kausapin mo si Chloe pero hindi ibig sabihin nun. Pupayag na akong isama mo siya sa paalis dito. Ikaw ang bahalang magdesisyon, Chloe. Ang bahay na to na ilipat ko na sa pangalan mo. Kaya ako ang desisyon mo ilisanin ng bahay na to para sumama sa kanya or dito na kayo manirahan, it's up to you. Basta wag ko lang malamang sinaktan mo ulit si Chloe dahil hindi ako magdadalawang isip ipakulong ka kahit ikawapan tatay ng pamangkin ko.
Mahaba nitong pahayag na may halong banta sa huling turan. Napangiti ako sa sinabi nito. Nakadama ako ng panghinayang mula sa puso ko. Tama si Lexi. Hindi pa huli ang lahat para sa amin. Honey, bakit kanina ka patulala dyan? Malumanin na tanong sa akin ni Arthur. Biglang nagising ang diwa ko at di ko na malayang nakaalis na pala si Lexi. Wala, may naisip lang ako. Teka, hindi ka pa naliligo. Nakakahiya. Natawa ako sa naging reaksyon nito. Nagmukha tong teenager na biglang nahiya sa crush niya. Umangat ang dalawang kamay ko at tumalon para magbuhat sa kanya. Hey, be careful! Nag-aaral ang wika nito bago ko niyakap na mahigpit upang hindi ako mahulog. Ang swerte ko naman. Complete package ang nakuha ko. May asawa na ako, may tatay pa ako. Nakangiti kong turan ngot di na maitpinta ang mukha nito. Nalabas kong ikinatawa kaya nang ibabaw ang malakas sa tawa sa buong paligid. Humanda ka sa akin. Tatay pala ha? Ani ang may halong banta. Humakbang to papasok sa loob ng rest house. Ay wag mister, masarap yan. Ang biro ko sa kanya at baging to'y natawa sa aking sinabi. Sa isang iglap lahat ng sakit at hirap na pinagdaraanan na pawing lahat. Hindi ko sukat akalain ng aking kinilalang ninong. Sa mahabang panahon, siya rin palang magiging asawa ko. Cedric's POV. Napalingon ako sa pintuan ng aking opisina nang bigla itong bumukas at pumasok si Clinton. Di na maipinta ang mukha nito habang karga ang kambal kong anak. Kung anong kanasimangot ng kanyang mukha, siya namang kinaganda ng ngiti ng dalawang bata. Ouch! I said stop it, Zanella! Naiinis sa saway nito sa aking anak na babae. Napangiti ako sa naging reaksyon ng aking mga anak dahil imbes matakot at tumalakak pa ng malakas sa mga ito. Tuwang-tuwa sa reaksyon ng kanilang Uncle Clinton tuwing nasasaktan ito. May lahi ba kayong vampira at mahilig mangagat ng mga anak mong yan? Iritableng tanong niya sa akin. Bago binaba ang dalawang makulit na bata sa kandungan ko. Napansin kong namumula ng husto ang pesi nito. Puro laway na rin ang suot niyang damit. Bakit nasa iyo mga bata? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yung magaling mong asawa, tinakasan na naman ako. Mahiring pa ako, di ko pa pwedeng isamang dalawang makulit na yan. Aniya pagkatapos halikan sa pisngi si Zanelle at Harriet. Nagmamadaling tinungo ang pintuan. Dada! Pumalahaw ng iyak si Harriet na makita na paalis ng Uncle Clinton nila. Gusto nitong sumama. Masyadong malapit ang mga anak ko kay Clinton kaya ako minsan di ko maiwasan makadama ng selos. Sorry sweetie, may trabaho pa si Dada. Malambing na sabi nito sa aking anak. Nag-flying kiss muna to sa dalawa bago tuloy ang lumabas sa pintuan. Daddy, nasan si Mommy? Tanong sa akin ni Zanelle. Don't cry, sweetheart. Daddy was here. Nakangiti kong saad bago hinalikan ang pisngi ni Harriet. Malambing naman tong yumakap sa akin. Wait baby ha, tatawagin natin si Mommy. Sagot ko naman sa tanong ni Baby Zanella. Ang hinuha ko, sumali naman sa isang competition ang magaling kong asawa. Ilang beses namin pinagtatalunan ang bagay na ito dahil pinahihinto ko na ito sa pag-racing. Ngunit nakipagtagis talaga ito ng ulo. Ilang segundo na lang nagring ang linya sa kabila, kaagad tong sinagot ni James. Si Lexi? Seryoso kong tanong, ngunit natigilan ako nang biglang sumabat mula sa kabilang linya. Sabihin mo wala ako. Narinig kong singit ng magaling kong asawa. Nag-init ang bunbunan ko dahil sa narinig ko mula sa aking asawa. Young master, narinig mo naman ang sabi niya. Wala daw po siya. Natatawang sagot na James. Tay James naman? Naiinis na sabi ng aking asawa na siyang kinitawa ng malakas sa James. Wari mo, tuwang-tuwa kay Lexi. Isa pa to sa problema ko. Masyado malapit ang dalawa at kapansin-pansin ang pagiging konsentidor na James sa ginawang pagtakas si Lexi kaya alam ko na wala na sa akin ang loyalty nito. Sweetheart, pasensya na. Hindi ako makakapunta sa date natin. Bye, I love you. Narinig kong paalam ni Lexi nang agawin itong cellphone kay James. Pagkatapos magpaalam ito, kaagad niyang pinutulan tawag nang may pagmamadali. Bumigat ang loob ko dahil sa sinabi nito. Mas importante pa ba sa kanya ang racing kaysa sa akin? Nakadama ako ng lungkot dahil sa nagpa-reserve pa naman ako sa isang mamahaling restaurant para sa isang dinner date. Dahil bala ko na mag-propose sa kasalan sa asawa ko. Nais ko na sana ituloy ang naudot naming kasal sa simbahan. Isang malalim mabuntong hiningang pinakawalan ko. Ako na lang mag-a-adjust para sa asawa ko dahil kailangan kong unawain na bata pa ito nagsisimula pa lang siyang i-enjoy ang kabataan. Tinoon ko na lang atensyon sa mga anak naming nasa kandungan ko. Sinilid ko muna ang cellphone sa bulsa ng suot kong slacks bago tumayo habang karga ang kambal.
Dad, where's mommy? Tanong sa akin ni Harriet. Isang matamis na ngiti ang binigay ko dito bago sumagot. Susunduin natin ang pasaway mong mommy. Nakangiti kong sagot. Ngumiti ang aking mga anak. Natuwa sa kanilang narinig. Halos ang lahat napapalingon sa aming mag-ama. Makikita ang labis sa paghanga sa kanilang mga mata. Nagulat ang lahat nang malaman nilang tungkol sa mga anak ko. Marami rin ang sumubok alukin ako na maging endorser ng kanilang kumpanya, ang aking mga anak, na kaagad ko namang tinanggihan. Kahit ang asawa ko na isa lang kunin bilang modelo, ngunit hindi ko pinahintulutan at ayoko rin na may ibang lumalapit sa pamilya ko. Isa pa ayoko ma-expose ang pamilya ko sa publiko, kaya naman nanatiling blankong lahat ng tungkol sa aking mag-ina. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking stadium kung saan kasalukuyang gaganapin ang laban ng aking asawa. Pagbaba namin mag-ama mula sa kotse, napansin ko agad ng mga reporters na nagkalat sa paligid. Para nalaman ng mga tong aking sarili. Kagad pinilabutan kami ng bodyguards na nagtangkang lumapit sa amin ng mga reporter habang patuloy na nagkikislapan ng hawak nilang tungkol sa competition na sarilihan ng aking asawa. Naguguluhan kong tanong. Napangiti ako na makita nilang tila natutuwang kumaway ang mga anak ko sa mga reporters kaya labis na namangha ang mga ito at patuloy ang mga to sa pagkuha ng litrato. Kinagagal akong naisipan mong pumunta dito, young master. Nakangiting sa lubong ni James. Pero hindi ko na to pinansin dahil natoon ang atensyon ko sa mga car racing na nag-uunahan makarating sa finish line. Napansin ko kung nangungunang sasakyan ng aking asawa. Nung una, hindi ako makapaniwala na ito ang naging paboritong sports niya dahil napakadelikado nito. Di ko sukat akalain ko anong ikakainin ng kilos ito. Siya namang kinagasdaw at yabang pagdating sa racing. Sadyang naman na talaga ang pagiging racer ng ama nitong si Mariano. Ayoko lang maulit pa to, James. At dahil sa susunod na tumakas ulit si Lexi, mananagot na kayo lahat sa akin. Masusunod, young master? Nakangiting sagot na James, tignan natutuwa pa. Nangaasar ba to? Pinukol ko to ng matalim na tingin pero baliwala lang dito ang galit ko. Ilang sandali tuluyan tong ngumiti na siyang kinainis ko. Pero saglit ako natigilan na mapansin ko isang puting tela na biglang lumitaw mula sa racing car ng aking asawa. Nagiyawan ng mga tao sa buong paligid. May sumisipol, may sumisigaw, at ang ilan ay wari mo'y kinikinig. Pero ibang nararamdaman ko na sandaling ito. Nakatanga lang ako sa mga letrang nakasulat mula sa malaking tela na inililipad ng hangin dahil sa patuloy na pag-andar ng sasakyan ni Lexi. Young master, are you okay? Totoo ba to? Parang tangang tanong ko sa kanya habang paulit-ulit binabasa ang mga salitang nakasulat doon. Will you marry me, Mr. Cedric Hilton? Nagising lang ako mula sa pagkakatulala na mapansin ko nagkikistapang kamerang halos nakatutok na sa mukha ko. Saka ko lang napansin ang aking asawang nakatayo sa harapan ko. Sweetheart, kanina pa ako naghihintay ng sagot mula sa iyo. Mahinhing saan ang aking asawa. Nakakabakla pero parang gusto kong umiyak. Ako dapat mag-propose sa kanya pero inunahan na ako nito. Imbes sa magot, hinila ko ito at maring hinalikan. Wala na akong pakialam sa mga taong nasa paligid. Silly, ako dapat mag-aalok sa iyo sa kasal, inunahan mo pa ako. Nakangiti kong wika na saglit lulubayan ang labi nito. Dinukot ko pa ang isingsing mula sa aking bulsa at nilabas ang kaheta. Binuksan sa kanyang harapan at napasinghap lahat na makitang kumikinang na mamahaling bato. Lexi Lynn Sheldon, will you marry me? Buong pagmamahal na tanong ko sa kanya. Nakita ko ang pagkisap ng kanyang mga mata bago matamis na ngumiti sa akin. Siyempre papakasalan kita at mamahalin habang buhay, mahal ko. Naluluhan itong sagot. Nangibabaw ang hiyawan at palakpakan ng lahat ng tao na nakasaksi sa pinakamagandang pangyayari sa aking buhay. Mabilis akong tumuyo mula sa pagkakaluhod, mahigpit tong niyakap. Mula sa likuran nito nakita ko si Clinton. Nakangiti habang karga aming mga anak. Di ko sukat akalaing magagawa mo yon, sweetheart. Sobra mo akong pinasaya. Aniya habang hinahalikan ang leeg nito. Kasalukuyan kami nandito sa kwarto namin mag-asawa. 12:00 madaling araw, hindi pa rin kami natutulog. Mapasok na hilalikan ko ang mga labi nito. Wala ako ibang marinig kundi pawang ungol na halatang labis na gusto ng ginagawa ko. Sweetheart, pwede bang hinay-hinay lang? Hinihingal nitong wika at saglit ko ay tinigil ang paghalik sa labi nito. Naramdaman ko kumilos ang aking asawa at nakita ko may kinakapato mula sa ilalim ng unan. Ilang sandali pa ay may inilabas to na isang brown envelope tsaka binigay sa akin. Ano to, sweetheart? Nagdataha kontakan niyang sa kanya. Annulment?
Kidding! Nangaasar na sagot nito kaya hindi na maipinta ang mukha ko. Di magandang biro yan. Sweetheart, baka naman pwedeng tanggalin mo na yung habang binubuksan mong sorpresa ko sa'yo. Reklamo nito sa akin ngunit di ko to pinansin pa dahil nakatuon ang atensyon ko sa isang malit na litrato ng ultrasound. Parang sasabog ang puso ko dahil sa kasiyahan. Buntis ka? Wala sa loob na tanong ko sa aking asawa. Bakit ba ang daming sorpresa ng babaeng to? Kung may sakit lang ako sa puso baka sa stadium pa lang inatake na ako. Yup, and it's a boy. Natutuwa nitong sagot sa akin mula sa ilalim ko. Oh sweetheart, napakaswerte ko naman sa'yo. I love you so much. Nagagala kong saad habang pinapaliguan ng halik ang buong mukha nito. Napuno ng tawa nito ang buong kwarto. Mahigpit ko siyang niyakap habang nakapikit. Dinadamang presensya nito habang nag-uumapaw ang puso ko sa labis na kaligayahan. Wala na ako mahihiling pa dahil nasa akin ang lahat. Isang maganda at batang asawa na may gininto ang puso at mga anak na sumisimbolo ng pagmamahal namin sa isa't isa. Kaya lubos ako nagpapasalamat dahil nang magpaulan ng pagpapala ang langit, sinaloko na yatang lahat.